1, kailangan natin gumamit nitong ating molder o yung ating egg ring. So maglagay tayo ng konting mantika sa ating pan. Tapos ipabrush natin, spread out lang natin yan. At kailangan din nating i-brush ng oil itong ating ring para hindi dumikit yung itlog sa gilid at hindi tayo mahirapang tanggalin siya mamaya. Siyempre, ilalagay na natin siya dyan sa gitna. Make sure na yung pan ninyo or yung kalan ninyo is level yung pinaglagyan ninyo, okay? So next, i-turn on natin yung apoy. Again, low heat lang talaga yung kailangan natin dito. Siyempre, may tayo ditong itlog. Ditong ating separate na bowl. So, ilalagay muna natin yung itlog dito. Ayan. So, pag mainit na siya, ilalagay na natin yung itlog dyan ng dahan-dahan. Again, nilalagay ko muna siya sa separate na bowl para mas madali mo siyang mailagay dyan sa pan at para hindi siya mag-splatter pag dinirect mong i-crack yung egg dyan sa ating pan. Siyempre, si-season ko yan ng konting salt. Yan, so dahil gusto natin yung medyo malasado lang, hindi masyadong luto yung egg yolk, papatayin ko na yung apoy. Hayaan muna natin siya ng mga another 30 seconds para maluto pa siya ng konti. So, ayan. So, pwede na nating tanggalin yung ating ring. At nakikita nyo yan. So, meron ka ng perfect circle na sunny side up egg. Yan. So, step number 2. Paano naman kung wala ka nung egg ring or yung ating molder? Pwede ka namang mag-improvise. So, meron ako ditong aluminum foil. So, yung ginawa ko is tinupi ko lang siya into 2. Tapos, nilagay ko lang dyan yung, I think, lata ng luncheon meat para mag-form siya into circle. Ganyan. Tapos, para hindi dumikit yung itlog, lalagyan lang natin siya ng oil. So, depende kung gaano kalaki yung gagawin ninyong aluminum foil na molder na improvise. Yeah. So, dahil medyo malaking lata yung ginamit ko, so, malaki yung molder na gagamitin ko ngayon. So, turn na natin yung heat. Again, ika-crack muna natin sa isang bowl itong itlog. Yan. So, pag mainit na siya, ilagay na natin dyan yung ating egg. Dahan-dahan lang. Pwede naman natin ilagay yung yolk sa gitna. Ganyan. Siyempre, sisisa natin yan ng salt. Kaya natin siyang maluto. So, ayan. So, nakikita ninyo, luto na siya, tapos circle siya. Ayan. So, yan yung gusto kong egg yolk. Papatayin ko na yung apoy natin. Ayan. So, yan yung magiging itsura niya. Make sure lang natin na hindi siya dumidikit sa ating foil. Ayan. Charan! Meron ka lang circle na sunny side up egg. At ang third step natin is, gamit tayo ng maliit na pan. So, itong pan na to is from Masflex. So, perfect to pag nagsa-sunny side up ka ng egg. So, again, maglalagay lang tayo ng konting mantika. Konti lang kasi non-stick naman yan. So, yung size ng pan na to, I think, is 16 cm. So, perfect siya sa mga sunny side up egg. Yung mga maliliit lang yung lulutuin mo. So, you can check out Shopee and Lazada if you wanted to see yung mga iba-iba pang products ng Masflex cookware. Again, lagay tayo ng isang itlog sa ating bowl. Tapos, low heat lang again. Lagay na natin dyan yung ating itlog. Ayan, so dahil maliit yung pan, at circle na siya, hindi ka na mahihirapan. So, season natin yan ng ating salt again. Dahil ganyan lang yung gusto natin sa egg, patayin na natin. Yaan muna natin siya sa pan ng mga 30 seconds. Bago natin siya, kunin dyan. So, napakadali lang talaga gumawa ng perfect circle na sunny side up egg. Siyempre, kailangan mo na ng konting effort kung gusto mo magandang tignan yung isuserve mong sunny side up egg para sa iyong pamilya. Alright? So again, remind ko lang kayo ulit, if hindi pa kayo nakapag-like and follow sa page natin, please like and follow. And of course, don't forget to like and share this video. At kung meron din kayong ibang alam na paraan kung paano makagawa ng perfect na sunny side up egg, perfect circle na sunny side up egg, make sure to comment down below para matry din natin. Alright? Again, maraming salamat sa pagsama sa akin today and see you on the next video. Bye guys!
Massflex cookware and kitchenware for the love of cooking. Click the link on the description for more information.